Sa ating nakaraang video ay nitampok natin ukol sa palmistry reading o pagpapasa ng kapalaran ang mga senyales na makikita sa ating mga palad na ito ay makapagsasabing ang taong ito ay yayaman o may perang paparating. Kaya't kung hindi nyo pa po ito napapanood at kung interesado ka ay pakicheck na lamang po sa aking channel or I will link down below on the description box. At sa video ito ay tunghayan naman po natin ukol pa rin sa pagpapatuloy ng pagbabasa ng kapalaran o palmistry reading ang dalawang senyales na makikita sa inyong mga palad na ito rin ay makapagsasabing kung ang tao bang ito ay siswertihin sa kanyang buhay. Kaya't kung may time kang makinig, tara, samahan niyo ko. Alam niyo ba na sa palmistry na ang simibilog na nabuo kapag ang iyong mga kamay ay pinagsama na gaya na makikita sa larawan na kapag ito ay malalim, kitang-kita at mahaba, ito ay maituturing na napakaswerte para sa mga taong meron ito. Dahil ang mga ganitong linya ay nagpapahiwatig na may paparating na yaman at maraming pera sa hinaharap. O nangangahulugan din ito na ang mga ganitong klaseng tao ay maaaring mayaman na sa buong buhay nila at nagsimula ito sa kanilang kanunuan. At pati na rin sa mga susunod na mga henerasyon ay magiging masagana ang kanilang pamumuhay at hindi magkakaroon ng kakulangan sa pera o kayamanan sa buhay. At sumunod naman kapag ang mga itong linya ng gaya ng makikita sa larawan na kapag ang inyong mga dasan line, ang sangay nito ay umaabot patungo sa inyong the middle finger o gitnang daliri, sinasabi na ang mga itong klaseng tao ay matalino at mahusay pagdating sa pangangalaga sa pera. At ang isa pang magandang pag-uugali nila, sila ay napaka-business-minded na kung saan ito ay makakatulong sa kanila lalo upang umangat at magtatagumpay sa kanilang buhay karera. Makakamit nila ang kanilang ninanais na sa kanilang napakayamang kaisipan o imahinasyon. Yayaman sila ng gusto at hindi na nila poproblemahin pa ang bukas. So para sa inyong mga kachansky, kung kayo ay may mga nakikita ang mga ganitong swerteng linya sa inyong mga palad, ay agad nyo nang i-affirm ang mga swerte o magandang mangyayari sa inyong buhay. Palakasin nyo ang inyong paniniwala, huwag maging negatibo para mas lalo itong maging epektibo. So nasa inyo na po kung inyong papansinin or i-snapin ang video na to. May basan man o wala ang naging interpretasyon ng mga swerteng senyalis na ito na kung saan makikita nyo sa inyong mga palad, may basan man ito o wala ang palmistry reading na kinapo ang bahalang humusga. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Wala nang masama kung ating susubukan o ating paniniwalaan, basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapanlamang. Huwag lamang dapat tayong sumobra at tandaan pa rin po natin na kung gusto natin swertihin o yumaman o magkaroon ng maraming pera, pinakamas mainam pa rin sa lahat, sipag at syaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay ay hindi imposibleng mas lalo pa po nating makamit ang ating tagumpay. Marunong po dapat tayong magpahalaga sa kung ano ang meron tayo dahil nasa atin pa rin ang may kontrol at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Kung kayo po ay mga suwestyon o reaksyon o nais na idagdag sa topic na to, ay pakicomment na lamang po sa ibaba. Maraming salamat po mga kachansky. Good luck and God bless. At syempre bago po tayo mamaalam, ay nais muna nating alamin ang ating kapalaran sa ating mga buhay pag-ibig o ang ating mga love horoscope kung tayo ba ay siswertihin o mamalasin sa linggong ito mula April 26 hanggang May 2. Para sa mga taong Aries, hindi magiging maayos ang pag-uusap nyo ng iyong mahal kung palagi mong babanggitin sa kanya ang hindi magandang pangyayari sa inyong nakaraan. Palagi lamang itong maging mitsa ng inyong pag-aaway. Ang iyong mga maswerteng numero, 6 at 16. Para naman sa mga taong Taurus, kung meron mang tao na higit na nakakaunawa sa iyo ngayon, yun ay walang iba kundi ang iyong kapareha. Hindi man niya malaman ang punot-dulo ng pinanggagalingan ng iyong sentimento, ay pilit ka pa rin niyang uunawain. Ang iyong mga maswerteng numero sa linggong ito, 7 at 8.
Para naman sa mga taong Gemini, huwag mong kainipan ang kanyang pagdating dahil masyado pang mahaba ang kanyang lalakbayin bago siya makarating sa iyong kinaroroonan. Parang butas ng karayom ang kanyang pagdaraanan, kaya't ipagdasal mo ang kanyang kaligtasan. Ang iyong mga maswerteng numero sa linggong ito, 20 at 30. Para naman sa mga taong Cancer, ang iyong mahal ay hindi ang tipo ng tao na magpapadikta. May sarili siyang isip na palagi niyang pinaninindigan. Kahit pa sino ang kanyang makakaharap, wala siyang ibang hihilingin sa iyo kundi ang iyong suporta. Ang iyong mga maswerteng numero sa linggong ito, 45 at 54. Para naman sa mga taong Leo, maalinsangan ang araw na ito para sa iyo. Ang lahat ay hindi papabor sa gusto mo, kaya naman ay mas pipiliin mo na lamang ang magkulong sa kwarto at makipag-chat sa tao na nagpapasaya ng puso mo sa kasalukuyan. Ang iyong mga maswerteng numero sa linggong ito, 14 at 24. Para naman sa mga taong Virgo, maiimpyana ka sa iyong kapareha dahil sa kanyang pagiging careless. Pakiramdam mo ay wala siyang pakialam sa lahat ng bagay at sa kanyang mga ginagawa, kaya tuturuan mo siya ng leksyon na hindi niya maiiwasan. Ang iyong mga maswerteng numero sa linggong ito, 1 at 2. Para naman sa mga taong Libra, walang magaganap na pagpapago sa pagsasama nyo ng iyong karelasyon. Mananatili siyang pasaway sa iyo at mananatili ka ring stress sa kanya. Walang mapapago hanggat hindi ka nagdedesisyon na bumitaw sa kanya. Ang iyong mga maswerteng numero sa linggong ito, 34 at 40. Para naman sa mga taong Scorpio, huwag mong i-underestimate ang iyong mahal. Dahil ngayong araw ay patutunayan niya sa iyo kung ano ang kayang gawin para sa iyo at sa inyong pamilya. Maghintay ka na lamang sa magandang resulta nito. Ang iyong mga maswerteng numero sa linggong ito, 40 at 43. Para naman sa mga taong Sagittarius, hindi magiging sapat ang effort mo para makita niya ang iyong worth. Pero wala ka nang dapat gawin. Hintayin mo na lamang ang kanyang magiging pasya at kailangan mo itong tanggapin, paborman o hindi sa iyo. Ang iyong mga maswerteng numero sa linggong ito, 17 at 18. Para naman sa mga taong Capricorn, aasa ka lamang sa wala. Kahit na anong gawin mo ay hindi kanya mapagtutuunan ng pansin dahil masyado siyang abala sa ibang bagay. Matagal pa ang paghintay mo kung talagang nais mo na mapansin ka niya. Ang iyong mga maswerteng numero sa linggong ito, 23 at 32. Para naman sa mga taong Aquarius, ay never kang mahuhulog sa isang katulad niya. Yan ang salitang palagi mong binibitawan sa harap ng mga kaibigan at kapamilya. Pero mukhang kakainin mo na ang mga sinasabi mo ngayon na magsisimula ka ng mahulog sa kanya. Ang iyong mga maswerteng numero sa linggong ito, 66 at 68. Para naman sa mga taong Pisces, hindi mo inaasahan na mamimiss mo siya na ang akala mo ay kakayanin mo ang matagal ninyong pagkakalayo. Pero ilang araw pa lamang ang lumilipas ay nahanap-hanap mo na siya at papalutin ka ng lungkot sa mga susunod pang mga araw. Ang iyong mga maswerteng numero sa linggong ito, 26 at 29.